Guess where I am? Well, nagtataka kami, saan ba ipinapanganak ang mga bituin sa himpapawid? So, humanap kami ng lugar kung saan ipinapanganak ang mga bituin. So, nandito kami ngayon sa Net25 Star Center. Kung natatandaan ninyo, ang saya ng usapan natin, hindi ba? Sa unang batch ng mga Star Kada. Well, here we go again. Ang pangalawang arangkada ng Star Kada. Handa na ba kayo? Ako handa na. Wow! Star na star, opisina palang ulam na, direct! Opisina palang ulam na! Hi, Corina. Look How at are this! you? This looks like it's for real. It is real. Totohanan na, kumbaga, wala nang atrasan talaga ito. Andito na eh. Wala. Yung kilala ninyong Eric Kison, dating artistang hunk, naks talaga. Patanggal naman ng jacket, hindi, loko lang. So, di ba? Ngayon ay director and star maker na. Nakikita mo ba ang sarili mo bilang star maker? Nakikita ko sarili ko as a teacher. Okay. But not as a star builder or a star maker. Mentoring, yes. Because parang ako kasi gusto ko talaga magturo. When, of course, dahil nag-aral ako ng filmmaking, gusto ko magturo ng filmmaking. Tapos syempre, of course, I'm not getting any younger. So, hindi naman halata, huwag mo nang sabihin. No, huwag mo nang paalala yung edad nating dalawa. Parang ano kasi, parang kailangan mong i-share yung knowledge mo, kung ano man yung meron ako natutunan sa pag-arte at saka sa paggawa ng pelikula. So, parang gusto ko siyang ituro. Eh kasi director ka naman din. Oo. Taga-turo ka talaga ng bagay. Yes. So, pero yung pag-build ng stars, hindi ko talaga, not in my wildest dreams. Correct. Hindi ko naisip yon. Pero hindi ba parang kung tinuturuan mo naman ng bata, parang nagbe-build ka na rin ng stars? Yes. Yun na nga din. Yun na nga. Parang ina-associate ko ngayon yung pagtuturo, being a teacher, to star building. Star building. Ang kaibahan lang, ayan, parang ka na ring manager nila. Parang manager. Parang ka naging tatay ng maraming bata. Pero sa bagay kasi, ang tagal ko na rin sa industry. Like, I've been here for 38 years. So, I always deal with, syempre, Tita Dolor, yes. Tita Inday June, mga si SK, yes. Mga managers na, kumbaga parang, you always deal with managers. Being a director, you deal with managers, you talk to managers. So parang alam mo yung takbo ng isip nila, yes. kung saan, ano yung mga, nakikita mo kung saan yung mga plano nila para sa mga artista nila. So, correct. Nagkakaroon ako ng idea. So, exciting din para sa'yo. It is exciting because it is actually a challenge for me. And I like challenges. Oo nga. I like being challenged. Full-time, halos full-time na siyang tatay, manager, director, and star builder. What a turn in your career, ano, Eric? It's like a, hindi lang siya 360 eh. Parang 720. Correct. Parang ano, second calling. Parang hindi ka, malayo pa ang tawag sa'yo ng tadhana dahil ang dami mo pang gagawin. Biro mo, ang daming bata nito. Nape-pressure ka? Do you feel responsible for them? There is pressure. There's a lot of responsibility. Dahil, kumbaga parang, syempre, whatever outcome na mangyayari sa kanila, it will always reflect on me. Ang masasabi ko lang, Direk Eric, ay congratulations. Thank you. You've survived so far. I am surviving. At marami pang mangyayari dito sa Net25 Star Center. Congratulations! At nasa na ba ang mga trophy? Come on, nasa guys! Mga bata? Oh, no! We are outnumbered by the young ones. Eto na, masayang kausap itong mga batang ito. And this is Star Kada Episode 2, only here on Corina Interviews!
Wow, ang galing naman ni Via and Ornella. Thank you po. Via Lorica and Ornella Briana. Ang mga pangalan kakaiba, di ba? Ang galing naman sa dancing. Who taught you how to dance? I learned po in my mom's theater studio when I was about 3-4 years old. And then I just took classes from then on po. Ay, kailangan maturuan ko si Pilar. I don't know, what age is it best to try to learn how to dance? 3 or 4? 3, you can start You 3 can years start old. anytime po. Wow, okay. And you, how did you learn how to dance? Nag-workshop po ako before when I was in high school. So, nagda-dance na po talaga ako way back 2015. Oo, hindi talaga, kailangan talaga may tutoring. Yes. Yes. Even sa YouTube po, marami na pong mga tutorials po doon if you wanna learn to dance. Right, Yes. for free. But actually, it's better if you really go to class. Yes Diba? po. Kasi you get the technique so that you don't injure yourself and so that you can really progress. Right. Naku, ang babata nito. Lalo itong si Ornella. Ornella, you used to live in Hong Kong. Hong Kong. Yes po. Ay nga pala, pareho kaming born in Hong Kong. Made in Hong Kong kami pareho. Yes. So up to what age ka na sa Hong Kong? I stayed there until I was about 7 years old po. And then I moved here with my family. Okay. So, natatandaan mo pa yung mga moments mo in Hong Kong? Yeah, I still remember some of it. But of course, I was still a kid. So I don't remember a lot of it po. Okay. And nga pala, ang pagka-showbiz ay namana sa nanay. She played Miss Saigon, Yes po. Kim, Yes. in the Netherlands. Yes. Paano napunta sa Netherlands ang kwentong buhay mo? Ha? Paano ka napunta doon? She was about to enter Ateneo, I think, for law. But then she auditioned for Miss Saigon in the Netherlands. And then she got accepted, I think. So that's how she got there. At 19. Ah, wow, at 19. Yeah. So, pareho sila, no? Maaga talaga nagsimula. And feeling mo, because of that exposure, sabi nila kung anong nakikita mo sa magulang mo, Yun yung ano. yun din ang magiging tendency mo, hindi ba? Opo. In your case, parang ganon din. Yes po. Because I grew up in that environment po. In your case, your mom is alone with you, Yes po. pero may mga kapatid ka. Yes po. I have 2 younger brothers. Yeah. Okay. And things are good? Things are good naman? Yes Kahit po. na si mommy mag-isa. Yeah, we're all doing well. We're happy. You continue studying. Yes po, of course. So like when we go to tapings, I'm doing my homework like on my phone, like that po. Ah, okay. Pero online schooling or not you Face to attend classes? face. So I go almost every day unless we have shooting. So ano yan, requirement yan, kailangan ituloy mo pa rin ang pag-aaral mo. Yes po. I see. Okay. And okay, so now with Via. Si Via naman, nako, madrama ang buhay nito. Madrama ang buhay. Medyo po. She's 21. Si Via, mas marami ng pinagdaanan sa buhay. Pero Ornella, ang hugot lang naman ni Ornella, pandemic. Yes. Pinakamasakit lang nangyari sa kanya yon. Yes Was it difficult for a 14-year-old to stay at home? Well, of course po, because you don't get to see your friends. And when the pandemic started po, that was when my parents separated. So it was that on top of that. Oh, that's right. Yes. Oh, malungkot nga naman. Alam mo kasi pag parating nagkikita at nakulong talaga sa bahay, magkasama 24/7, palagay ko hindi mo maiiwasan ng mga away. Yeah. O nakakabukuhan ng ugali talaga. What did you do during the pandemic? Pandemic po, I think naglo-learn lang po ako that time ng online business po. Like, internet lang po kasi meron that time sa house. So, dun po ako nagka-interest din mag-start ng own business ko. So, like now, meron pa akong na-build, konti lang. Really? Yes. Marami talagang umusbong na brands. Yes, yes po. Really? Di ba during the pandemic, because of online selling, ano naman yung negosyo nyo? Actually, nung pandemic po, nakastart pa ako ng cosmetic brand. So yung ginamit ko sa cheeks ko, wala nang iba kundi yung product ko na blush oil. Ito yung bestseller ko sa brand ko. Pero hindi ko lang po siya napatuloy now. Nag-focus po ako now sa buy and sell. So, it's a perfume brands like Chanel's. I sell it online and then ongoing pa rin po siya ngayon. Wow, nice.
nice. Yes po. Okay, so natuto kang magnegosyo. So, kahit paano, lalo't bata ka pa, you can go into anything. Yes po. So in showbiz, are you really going towards dancing or drama or what? Sa showbiz po, I really want to be a flexible actress po. Like, kung mabibigyan ako ng role ng comedian, horror, or heavy dramas, I want to do it all po. Gusto ko lang po accept na accept. And I can also dance and sing. Wow. And nag-host din pa ako. Nag-learn din pa ako mag-hosting. Oh, nice. Okay. So, I guess talagang sabi nga nila, triple threat. Magaling sumayaw, kumanta, umarte, quadruple pa, maganda. Diba? So, training, how is training under Net25 happening? Mahirap ba? Mahirap po siya, pero sobrang grateful pa ako na nangyayari po to sa amin. Like, ongoing pa rin po yung mga workshops kasi especially po, wala pa po akong experience talaga sa hosting. And now, nung pinapa-experience kami mag-guest host sa Kada Umaga shows, it was really nice po. Sobrang overwhelming po siya sa feeling na at nakaka-excite. Like, ilulook forward ko po yung future ko, ano pa po yung kaya kong gawin as host, as an actress, and as a performer po. So, sobrang blessed po kami. Wow. And you, what do you want to do eventually? For me po, Kasi para sa iba, parang, I want to be a singer or gusto ko talagang drama. Ganon. So in your case, what is it? For me po, I really want musical theater because that's my thing. It's my forte. Musical theater? Yes po. Like your mom. Yes, Oh, exactly. no? Talagang ang lakas ng impluensya ng nanay. Wow, why not be the Yes next po. Kim? Oh, hindi Maybe. ba? Yeah. Maybe. O iba ang iba ang training and discipline ng TV Yes and po. cinema as against stage. Yes. Right. Luckily for me po, I grew up with musical theater training, more than like showbiz training. So I already have that discipline. I see. Okay. But you're also into sports. Yes po. O ano? A lot. Skating. Ice skating, Ice skating. sailing, football, and gymnastics. Ay, ibang klase. Dami. Ang dami. Dami Di, naman. ano bang sports natin? Golf lang po. Golf. Ako eating. Yeah, yan ang favorite Minsan din ko. eating po. Oo, tama. Hindi naman. Nag-varsity volleyball naman ako dati. Oo, di ba? But I think sports is really important. Yes. Right? Yes po. Especially you have excess energy. And of course, you can really put it into your craft and make a go of it. Wow, congrats! Nakapasok talaga you sa Starcada ng Net25. thank you so much So, po. okay, so, pakikiligin naman namin kayo ng real and real sweethearts. Naku, ito hindi pwede. Andiyan parati nanay. Hindi pwede. Pero, di ba, sabi Yes. nga nila, parang pag parating magkasama, kung minsan nagkakatuluyan. So, Yun. kakausapin namin yung iba ninyong kastarkada, Migs at Nikki, and their love story. Ano ba, Kali? Ang tagal-tagal na nun! Pero yung matagal na yun, nandito pa rin! It's just one mistake, Kali. Isa, dalawa, tatlo, pero pumatol ka pa rin sa iba! Hilo ako noon, Kali! Kahit hilong-hilo ka na, dapat alam mo yung ginagawa mo! Nag-sorry ako, di ba? Kasi kahit ano sabihin ko, I was wrong. Nasaktan kita. Nasaktan? Kayong mga lalaki, pag nasasaktan nyo kami, kala nyo nasasaktan nyo lang kami? Kaya tutulog namin yung sakit at paggising okay na? Hindi ganun kadali yun, Gio. Iniisip namin kung bakit yung nagagawa yun. Am I not enough? Pangit pa ako. No, Kali. Pangit pa katawang Hindi, ko. Kali. Kapalit-palit pa ako! Then why? And it's Nikki and Migs! Yay! So, Nikki and Migs. Nikki is 22 and you're 21. Yes. So, nagkakilala kayo here na in Starcada. Yes. Yeah, opo. Parang nag-start kasi yan nung... Saan ba tayo? Sa... Station Station po. ID. Yeah, Summer pero... Station ID po dito sa Neto. Okay. So, nag-start kami nung manligaw ako during Starcada na po. Yun na po.
Talagang diretso siya magsalita. Nung nanligaw ako, ganun talaga. At gaano katagal naman ang ligawan? Ano ba? Siguro mabot pa Baka ng iba mga- version niya, iba version 2 mo. months po, ganun. I guess you're of age kasi 20 plus. Parang, ikaw nga heartbroken ka na daw eh. Ano ba yun? Opo. Kumbaga po kasi, yun yung ginawa kong stepping stone para makamit ko yung gusto kong makamit sa buhay. Like, eto, naging mga challenges na napagdaanan ko. Kumbaga, yung heartbreak na nangyari sa akin, which is sa 2 years ko, niloko ako eh. Like, yan, talagang nagbago lahat, pananaw ko, and the way na mag-isip ako. Kaya malaking tulong na din po sa akin na nawala din kami. Pero I'm happy naman na okay siya ngayon dahil nurse na siya ngayon. Okay. Yeah. Pinagmamasdan ka ni Nick. Kaya nga po eh. Tinitingnan ka niya kung meron pang tinik, gano'n, na parang nakakaramdam ka pa ng something. Diba? Napansin mo? Parang pinagkakaisahan ka namin ngayon. Patay tayo Okay. dyan. Pero okay na kayo. I mean, ang mga ex mo ba, nagiging kaibigan mo rin? Naniniwala ka ba doon? Well, sa akin po hindi. Magdahan-dahan ka, matalim. Ang Kaya nga po, sa'yo, humihinga na po ako ng matalim. malalim eh. Pero, pero depende po yan kung paano kayo nag-end ng relationship eh. Kasi ako po, sa ex ko, bad yung nangyari sa amin na breakup, pero okay kami. Like, Okay. we're friends pa rin po, ganyan. Okay. Okay na rin yun. Tapos na naman. Opo. Hindi ba? Tsaka ang bata nyo pa, sa totoo lang. Totoo po. Feeling nyo lang, matanda na kayo, pero hindi. But hindi lang yun ang naging dagok mo sa buhay. Umalis po kasi si daddy nung 10 years old pa lang po ako. Like, palipat-lipat po siya ng ibang lugar. Ang masakit lang po sa akin dun, kada may birthday sa amin magkakapatid, kaya wala si daddy. Minsan, isang araw lang siya. So, bitin para sa akin po. Kaya sinasabi ko minsan kay daddy na, Dad, baka pwede kang magstay dito. Let's just kahit hang out lang. Like, let's play golf, ganyan. Yun lang. Sasabihin niya syempre sa akin na, anak, gustuhin ko man, pero hindi kaya. Kasi may work si daddy, sana maintindihan mo. Well, para sa akin po, kasi bata pa ako, mababaluhan ng bata eh. Sabihin ko dati, ay gusto ko, lagi ka nasa tabi ko. Gusto ko nasa tabi kita, kada pupunta ako na school, gusto ko, hahatid mo ko. So, gustuhin ko man na mangyari yung gusto ko, hindi po talaga kaya. Kaya masakit po sa part ko na ganun yung nangyayari sa amin. Pero, will things get better, you think? Siyempre, magre-retire din yan at some point. Yeah, opo. Well, si daddy kasi ngayon, okay naman po siya ngayon dahil bumabawi ngayon si daddy. Pero hindi na siya tulad ng dati na isang araw lang nandito. Minsan mag-stay siya, 2 days, 3 days. Oh, nice, hindi ba? Opo. Dito mo hinuhugot yung drama mo. Sabi nga nila kasi pag drama, di ba, kailangan parang meron kang karanasan. Eh, ang babata pa nila. Saan mo hinuhugot yung drama mo? Well, yun na. Sa father ko po. Sa father. Opo. In a way, pareho kayo doon, ano? Hindi ba? Si Nikki naman, talagang nawala ang father niya. Yes po. Because of cancer. Yes. Oo. When was that? He died 2013 po. So, ang bata mo pa noon. Nasa elementary pa lang po ako. Oo. Hindi ko po siguro po mga 13 years old po ako. So, how was it for you, adjusting to that? Medyo mahirap po kasi every time I think of it, di na po kasi namin siya pinag-uusapan actually sa family namin. But nung namatay po kasi yung dad ko, I was really depressed kasi I wasn't able to spend time with him. Unlike my sister na mas matagal niya nakasama yung dad ko. Ako kasi, I was busy dancing and school, so every time I go home, I sleep. We just talk siguro just for a few seconds or a few minutes. Pero we were not able to spend time alone, like father-daughter bonding po sa labas, ganun. So, I was really depressed kasi parang I wasn't able to say goodbye properly. And parang sa isip ko, parang ang bilis naman mawala ng tatay ko na hindi pa ako masyadong nakakapag-spend time with him. Ganun. So, lagi ko lang wini-wish na sana nandito pa siya with me, my sister, and my mom. Para naman
Yun. Pero yun nga po yung lagi kong nafe-feel. So, ito naman, ito yung pinanghuhugutan mo. Yes. Pagka-drama na. Hirap, ano? Pero nangyayari yon. And hindi kayo nag-iisa sa mga karanasan ninyong dalawa. Marami na talagang ganyan ngayon. Ang para sa akin, ang maganda naman doon, bata pa kayo and you can adjust. And mahirap yan pagka may edad ka na tsaka nangyari. So, in your case, your careers are starting. So exciting. I think welcome itong nangyari na despite yung mga pinagdaanan nyo, may Starkada. Okay. Right? Yes po. So, paano na babago ng Starkada ang buhay mo? Bumili siya ng hotdog. Biglang nalaglag kasi nandun na sa tong. Good factor rin po sa akin yung I had good leaders and of course, good friends surround me. And natutulungan din naman po nila ako na sinasabi nila, if you fall, stand up. If something went wrong, make sure na maayos. So, dun po nila nababago yung pananaw ko. And natutulungan din po nila ako sa mga lowest ko, pag nadadown ako, ganyan. So, tinutulungan po nila ako. And then, if lagi nilang sinasabi sa akin na if you believe on what you're doing, then as long as it doesn't breaks your personal principles in life, then do it. Ayun. So, tama naman din yun, ano? In your case, 17 years, ballet. Yes. So, po. have you decided to depart? Wala na? Ayaw mo na ng ballet? Actually, when the pandemic started, dun po ako nag-stop mag-dance. Then, nag-focus po muna ako sa school. And then, yun nga po, nawala po sa akin yung school and yung dancing. So, it's been a depressing pandemic for me. But then, when Net25 contacted me when I auditioned, parang bumalik sa akin lahat ng mga pinaghirapan ko. Pero yung sa pagbabali po kasi, I stopped naman na rin. Even, kasi medyo graduate naman na rin po ako sa pagbabali. So, it's been 4 years na po na hindi ako sumasayaw. Parang hindi siya para sa akin since naghirap nga po kami sa buhay nung pandemic. So, I think this opportunity sa pag-artista ang binigay talaga sa akin nila. I see. Oo nga, natuto ka nga daw maging raketera. Anong binibenta mo, Dai? Anong binibenta No mo? pandemic po kasi, it's like my mom decided na siguro tayo live selling para naman maka-get by, maka-pay tayo ng bills, ganyan. So, did you? Yes, I did po. Actually, I've been live selling. Siguro 2 years po ako nag-live sell. As And in, it really helped? The pandemic po. Actually, help naman po kahit papaano. Nag-live selling po ako ng mga bags. Ayan, sa Facebook Live po. I see. Oo, ang dami talaga rumakit sa Facebook, ano? Opo. Kahit ako eh. May ganun talaga, di ba? Okay, so, they're now with the Starkada. Congratulations. Kasi sa lahat ng pinagdaanan, kita mo, nagkaroon pa sila ng nagkaroon pa ng mga love life ang mga tao dito sa Starkada. Why not? Ang susunod naman, nararampa na ang dalawang kontesero. Kontesero sa male pageant. May ganun din pala sa Starkada. O kilalanin natin sila. Meantime, congrats! Thank you po. Congrats! Ang galing naman mag-model. Wow! At paano naman ang tatangkad nila? Mga kontesero at mga model. Patrick Rojas and Enrico Cruz. Anong height? Ako po, 5'11 po. 5'11"? Ako po, 5'9". 5'9". Okay, nga naman. So doon kayo namulat sa pagmomodel, pagsali sa mga contest, barangay muna, ganon? Sa akin naman po, nung Mr. Teen Bulacan po, doon po first time ko po nagsama po ng pageant. Tapos po nung pagkasali ko po ng pageant, kumbaga para po ma-expose po na maboost po yung confidence ko po. Ayun po.
Ayun, Mr. Teen Bulacan. Why not? And you are Ako from? naman po, from San Pedro po ako. Pero ako po, ang una kong exposure talaga, singing contest. Akala ko nga po, yung sasalihan ko nung una, singing contest. And then it turns out po pala, na pageant po pala siya. Ay? So, nabudol po ako ng kaibigan ko. Ay, gano'n. Opo. Nanalo naman. Nanalo naman po. Ay, pwede na rin. First exposure ko po is sa barangay po muna. Ganon. Sa barangay po namin sa San Pedro is Pasita 1 po. And then, ayun, first try, tapos nabiyayaan, nanalo naman po. Sa talent contest, dapat ikaw manalo din. Nanalo naman din po. Oo, ayun. So, singer na, kontesero pa, ha? Kung singing yung sa'yo naman gusto mo, acting. Acting po. I am Enrico Cruz. I'm ready to be a Starkada. Kasi yung manager ko po, since nung pageant po, siya po yung may hawak na po siya talaga ng mga artist po. Tapos yun po, tinitraining niya po umarte, kumanta, sumayaw po. Para po yun po, mas naboost po talaga yung confidence ko po doon sa ginagawa po nila para po sa akin. Kaya yung nag-audition po ako dito sa Net25, ayun po, di ko po expect na matatanggap po ako dito. So, na-audition ka talaga? Opo. Galing, ano? Yung biro mo, walang connection, pero nakapasok. Opo. Sarap ng feeling na gano'n. Gano'n din ako nagsimula. Ikaw naman, paano? Hello everyone, I am Patrick Rojas and I am going to be your favorite Starkada. Ako rin po, through auditions. Parang late na, parehas po kami na late na po kami nakasali sa Starkada kasi po parang naghahanap na lang po sila ng mga audition sa roster po nila ng mga boys. Naghahanap daw po sila ng mga leading man, gano'n. Ayun. Leading man. Talaga ang peg. Di ba? Mukhang malayong mararating mula sa 75,000 prize at saka 15,000 na prize sa pagko-contest. Pero doon nagsisimula yun, di ba? Opo. Yung pagka nakatikim ka na ng premyo, nanalo ka, anong ginawa mo doon sa napanalunan mong pera pala Sa akin noon? po, ginawa ko po sa premyo po na yun is, una po, pinambili ko po sa mga gamit ko po, mga kailangan ko po. And yung mga natira po, binigay ko po sa magulang ko para po sa hanap buhay po nila. Nice. Nakatulong. Opo. Naramdaman mo yung ginhawa ng may talent tapos kumikita. Opo. Ikaw naman, anong ginawa mo doon sa perang napanalunan? Saka naman po, one of the reasons why I pushed through with pageant nga po, kasi nga na-mention ko po kanina, di ba, na parang nabudol lang po ako ng kaibigan ko. Ang reason ko po rin is to, syempre, makatulong po sa family. Oo, sayang yung kikitain. Yes po. So, ang ginawa ko po nung nanalo po ako is, ayun, pinalaki po kasi ako ng magulang ko na parang palagi po nilang binibigyan importansya yung pagbibigay sa ibang tao, pagdodonate po. So, dun po sa napalalunan ko po, part of it binigay ko po sa magulang ko. And then the part of it po ay nag-donation drives po kami. Gumawa po kami ng activities sa mga street children, para po sa elderly. Dun lang po lahat sa San Pedro rin. O biro mo yun, sa halagang yun, sa ibang tao maliit yun, pero nakahanap ka pa rin ng paraan para makatulong sa iba kahit paano. O lalo ka magiging blessed, di ba? Lalo kang pagpalain ng ng mga project, why not? Sana nga po. Oo nga, talagang claim, talagang kailangan, naniniwala ka para mangyari talaga. So itong pagiging mga kontesero, palagay ko tapos na yon, no? Di ba? Ngayon talagang acting na talaga. Ako talaga yung may kasalanan. Ako'y mahina, magulo ako, hindi ko kayang panindigan Kung hindi mo pala kayang panindigan. Kung leading men ang gusto ninyo, so itong training na nangyayari sa Starkada, siseryosohin nyo na. Opo. Yes po. Oo. So itong training na ito, what's your favorite part sa training? Ako po, Yung definitely. favorite at pinakamahirap. Naku po. Favorite ko po, syempre singing. Opo. Pero ang nahihirapan naman po ako sa, dancing po talaga. Dancing. Kasi, opo. Okay. Ikaw ba? Sa akin po, pinaka-nahirapan po ako sa singing po. Baligtad. Opo. Oo. Pero ang pinaka-paborito ko po, acting po. Ayun. Parang bida kontra bida. Bida po. Bida syempre. Opo. Why not? Mas malaki ang bayad sa bida. Hindi ba? Syempre may mga nagtatanong. Okay, may mga girlfriend ba kayo? Wala po. Ako po, wala rin po. Wala rin. Talaga ba? Ito po tanongin niyo po. Nagbubukuhan Ito po ng tanongin niyo po dalawa. talaga. Ano ba talaga ang totoo? Wala po kasi syempre busy rin sa work po, sa workshop po namin. So
kumbaga parang yun na rin po yung pagbibigay namin disiplina sa sarili namin na mag-focus po muna doon. Siyempre, nakakalungkot naman po kung hindi namin mabibigay ng time yung magiging partner po namin in the future, di ba? Anong pinaghuhugutan mo na karanasan? Sa akin pinanghugutan ko po yung pamilya ko po talaga. Yun po, pinaka-number 1 po. Pamilya. Pamilya po. So meaning, pagka gusto mong umiyak, anong iniisip mo? Pamilya ko po talaga, what if po ganito mangyayari po. Kumbaga, conforme po sa senaryo po na mangyayari po. Parang nilalagay mo yung pamilya mo Opo. doon. You know, in your case, totoo yung trahedyang nangyari, ano? Yes Hindi ba? po. Yung ate niya, aksidenteng nahulog from the building, kanyang ikinamatay dahil nagse-selfie. O kumukuha ng litrato ng Ng sunset. sunset po. Oo. Sabi mo na dyaryo pa ito? Ano po, way back 2016 pa naman po ito. Actually, ano nga po, it was sensationalized as, ano po, yun po kasi diba yung panahon niya na may talamak po sa social media, ganyan. So parang, ang naging headline nga po nun is selfie kills, which made us sad kasi hindi naman po about pagsa-selfie lang yung nangyari. It's about, my sister taking pictures of the sunset lang po naman. Right. Oo, parang, parang, na-objectify siya, parang... So yun po talaga yung isa sa mga hugot ko rin kapag... Kasi although matagal na nga po siya, it still haunts us. Kasi di naman po basta-basta lang yung pag nawawalan ka po ng kapamilya. Oo, na hindi talaga dapat pa sa panahon, ano? And she was only how old? 19 po. She was only 19. But you know, well, the brighter side to it, maraming buhay din ang maisasalba ng nangyari sa kapatid mo. Kasi sa totoo lang, marami naman talagang nagbubuwis buhay para sa litrato. At nangyayari ito worldwide, na talagang tumutulay sa sanga ng puno. Diba, no? O masyado sa may bangin, masyadong lumalapit sa bangin. Isa na ako doon. Oo, ayoko nang gawin. Pero delikado talaga kung minsan. Pero lahat ito, ambag din naman ngayon sa'yo. Yes po. Hindi ba? Sa drama mo, lahat tayo talaga may mga karanasang ganyan, kahit gaano pa kabata. Ikaw naman na aksidente sa kotse. Opo. Anong nangyari nun? Nakatulog po ako nung alas 4 po ng umaga, nakatulog po ako habang nag-drive po ako. Tapos nagising po ako, nabangga na po talaga. Buti na lang po, okay po ako, and yun po, nung tumawag po ako sa mami ko, sabi niya po, nung tumawag po ako, syempre umiyak po. Hindi ko po alam kung ano gagawin ko po kasi may mga pulis na po. Tapos nung tumawag po ako, sabi po ng mami ko, huwag kang mag-alala, kami bahala, pupunta po kami sa'yo. Sabi niya po sa akin na ganun. Tapos ayun po, pumunta na po ako hospital, tapos buti po wala po nangyari sa akin. Kasi yung sasakyan po na yung ginamit ko po nung na-aksidente ako, pinanghanap buhay po nila sa panghakot po ng mga prutas, ganyan, mga produkto po, galing po sa Bataan, tas iuwi po sa Bulacan. Ayun po. Tas, ayun po, nag-guilty lang po kasi ako nung time po na yun kasi yung pinanghahakot po nila na sasakyan, yun nga po, na-aksidente nga po, nasira ako po. Tapos, mo na, basta't buhay ka, no? Hindi ba? O ano naman ang natutunan mo doon? Siguro pag pagod, huwag ka nang magmaneho. Opo. Hindi ba? Lalo't gabi, Mas lalo po ngayon. Ngayon po, nakapag-drive na rin po ako ng sasakyan. Pero minsan po na-trauma rin po kasi ako. Niisip ko po na what if po mangyari po ulit? What if ganyan po mangyari ulit? Ang hirap po talaga na sa anong paraan po. Pero kumbaga, naging dapat maging disiplinado ka po talaga and responsibilidad mo talaga na kumbaga, pag inaantok ka, pwede ka po lumagay sa gilid, matutulog ka muna. Tsaka mabuti walang ibang nasaktan. Opo. Oo. Mahirap yung meron ka pang ibang masasaktan, Oo. Pero eto na sila ngayon, Starkada, and everything positive at looking forward to your future. Yes, Diba? yes, Talagang yan na. Eto na, malapit na. Parang nakikita mo na at maaabot mo na, di ba? Yes po. O, ayan. O, next, haharanahin naman tayo ni na John at Miyuki. Ay, may kantahan. Type ko yan. Minsan isang araw, puso'y napasigaw, nahulog sa'yo, di ko na matanaw, pangangatwiran ko'y di na mapagkatapos.
Oh, ang galing naman! John Heinrich and Miyuki De Leon. Okay. Pareho silang may dugong banyaga. Feeling ko, right? Si John, hindi niya alam kung saan siya nanggaling. Hindi ko po alam eh. Hindi niya alam kung saan galing yung Heinrich. Saan galing? Ha? Di ba? Opo, actually yung Sithar po kasi na apelido ko. Actually, hindi ko na nga po siya ginamit eh. Ang ginawa ko na lang po sa akin ngayon, yung pangalan ko po ngayon is John Heinrich. Para mas madali na lang po. Kasi kapag ka tinatawag po yung pangalan ko, kahit saan, minsan po kapag ka nagkakaroon po ng credit sa TV, minsan napapa-H, minsan Sithar or J po yung ginagamit. So, naisip ko na lang namin dito sa Net25, sa Star Center, na John Heinrich na lang mas madali. So, nabibigkas naman po ng maayos. Kaso minsan talaga po nagkakaroon ng John Heinrich, hirap po, Hendrich, Ako gano'n. hindi ko alam eh. Pero, ayun na po. Ayun, alam mo na ngayon. Ano ba? John Heinrich. Pero saan daw galing ngayon? Sabi ba naman niya, India? Ano ba? Wala namang taong... Sabi niya, Bombay ata. Hindi ko po alam sa dad ko, pero sinabi po kasi inspired po sa pangalan po ng daddy ko, which is Eric yung ano na rin po, pangalan niya. So, hindi pa rin niya alam kung saan galing yon. Pero ang tingin ko sa kanya, dahil mistiso siya, may pinanggalingan. Heinrich is, I think, East European, like maybe German. Malay mo, hindi ba? Opo. So, si Miyuki naman, sa kanyang first name pa lang, may lahi ng Hapon at Espanyol. Konnichiwa! Watashi no namae wa Miyuki De Leon desu. Japanese po yung dad ko. And then yung mom, sa mom side ko naman po, meron silang Spanish blood. Po, pero ang full po talaga is yung dad ko. Okay. Ano ang totoo mong apelido? Takahashi po talaga. Takahashi. Opo. Pero I'm using parang brand ng electric fan. Hindi ba? Galing sa Pahingi naman ng ventilador. Okay. Meron pa ako dala dyan. Ito ang kwento nilang dalawa. Ang nagkakapareho sila, hindi lang sa galing ng pagkanta at saka sa pag-arte, sila rin ay nagkakatugma sa kwentong buhay. Kanina ko lang na nalaman. Hindi pa namin expect talaga sa tagal na namin dito. Mag-iisang taon nang, pares pala tayo ng kwento, almost. Sa henerasyong ito, malungkot para sa mga kabataan, syempre, parang hindi na kayo nagkaroon ng masyadong father figure, karanasan kasama ng tatay. Malaking bagay ba yan para sa isang bata? Opo, kapag tumagal po siya siguro, doon yung mararamdaman yung effect. Kasi, you know, sometimes you tolerate yung treatment sa'yo ng ibang tao. Kasi yun lang yung standardness na set sa'yo ng mga taong mahal mo sa buhay. So, natututo ka to accept na parang treatment na you know naman na less than what you deserve as a person. Pero dahil hindi mo nga siya nakuha sa sarili mong tatay or sarili mong nanay, nagsisettle ka na lang for less. Whether it comes to relationships, to careers, to Naisip mo friendship. talaga yan, Miyuki? Opo. Oo, no? Naku, kailangan pala. Natututo kaming mga magulang sa mga anak, sa pagpapalaki ng anak, na lahat pala ng mga bagay na yan, nararamdaman at iniisip ng bata. Knowing that, alam mo na yon, na yun ang effect, nilalabanan mo naman yon. I try my best po talaga na wag magpadala kasi tinitingnan ko na lang po na syempre, andyan pa naman sila mama, andyan pa yung mga kapatid ko. Pero at the same time po, hindi mo may iwasan mag-compare na may kita ka na healthy relationship between a daughter and yung dad niya. Parang sana maramdaman ko din. Or maramdaman ko ulit kasi I had that before. Siguro yun yung mas masakit when you had it before. You know what to miss eh. Ganon, ano? At ikaw naman? Sa akin po, ako po, like, parang gusto ko lang po talaga magpatuloy. Kung ganun na lang din po yung nangyaring sitwasyon sa akin, kung magpapakain din po ako sa ganong sistema, parang ako lang din po yung magiging kawawa. Talo. Yes, ako rin po yung talo. Oo. So, ginagawa ko na lang din po yung best ko. Kahit minsan hindi na lang din ako kamustahin ng tatay ko, which is yung airpot ko. It's okay na lang for me kasi wala na rin po ako magagawa. Hindi naman po ako nagtanim ng sama ng loob para sa tatay ko kasi iniisip ko po palagi na kahit anong mangyari, kahit anong magbago, na papa ko pa rin siya, na tatay ko pa rin siya. At kahit papaano,
kahit iniwan niya ako, nagkaroon pa rin ng memories na hindi naman niya ako pinabayaan nung before. Pero hindi ko lang po talaga alam kung bakit ngayon. Na mas ma-appreciate sana kung, eto, lumalaki na ako, mas kailangan ko ng tatay din eh. Kailangan ko rin ng tatay, kabanding ng tatay. Iba pa rin kapag may daddy ka. So, ayun lang, nakakamiss lang yun. At hindi ko naranasan sa ganitong edad na makabanding yung tatay ko. In your case, nagkaroon ka ng stepdad. Ako naman, I did not grow up with my biological dad. Ang kinilala ko po talaga is my stepdad. Nalaman ko lang na I'm Japanese and stuff nung 9 years old na po ako. Ang kinalakihan ko po talaga is yung stepdad ko. Tapos, so siguro kaya gano'n na lang din yung pain kasi dumating sa point na mas close ako sa stepdad ko kaysa sa mom ko. As in, iba yung relationship namin po. I never felt na parang stepdad ko siya or ganyan. Kaso po, ayun, when I was around 14, 15 years old, he left us and then nagkaroon ng gambling problem, drinking problem, girls and so on. Yun ang mahirap. So, same age pa tayo, no? Same age pa kayo. Ang masakit nun is, kakapanganak lang din ng mom ko. That time. And I was so young and knowing na I was the eldest, nagkaroon ako ng pressure. Kasi I don't know how to help my mom. I don't know how to be there for her and at the same time be there for myself and mga kapatid ko. So, parang pang ano, no? Pang drama teleserye. Pang ano talaga eh. Yung kaya magaling ko sa drama, pambata ko. Pang heavy drama talaga eh. Oo, pang heavy drama. Diyan din ba nanggagaling yung mga vocal cords na lumalabas ang mga nota, gano'n? Mas ano po talaga. Totally pwede po Kahit talaga. happy birthday, ang lungkot pakinggan pag tayo kakanta. Ano ba? Bakit naman pati happy birthday malungkot? Kahit sarili mong birthday. Totoo. So I think, yung pagkanta, parang nagiging outlet, ano? Paano nakatulong ang pagkanta sa'yo? Minsan po, kapag halimbawa, iba po kasi yung dating sa akin ng music eh. Like yung pagkanta ko. Like kapag halimbawa, minsan kapag tumutugtog ako, hawak ko na yung gitara. Doon pumapasok sa akin lahat. Gusto kong gumawa ng kanta. Minsan nag-iimbento ako ng mga, minsan lumalabas base sa nararamdaman ko kung ano naging mood ko nung nakaraan o ngayon. Mamaya, minsan dinadaan ko siya sa music. Para totally po, kapag halimbawa na sa isang, kailangan ganito, may mga shoot po, parang nasa mood ako. Ayun. Yun yung dating po sa akin ng music, yung pagtugtog po talaga. Minsan, laki din po ng tulong kasi minsan yung mga, like kapag halimbawa kakanta ako, gagawa ko ng sarili kong kanta, parang mas ma-appreciate ka pa ng tao. Pas, nagagalingan. Same sa acting po. Kapag halimbawa, may pagkukunan po ako ng paghuhugutan ko sa sarili ko. Kung ayaw niyong sumama, hindi ko kayo pipilitin. Basta kami ng mga kapatid ko, aalis kami. Mas na-appreciate nila, ang galing, pero hindi nila alam. Meron kang dala-dala, may dala-dala talaga ako. At least may pakinabang. Yes po. Self-taught yung gitara mo? Opo. Galing, pwede pala yun, ano? Video-video lang? Opo. At natuto ka talaga? Yes po. Masabi nga yan kay Pepe, sa anak ko. Kasi mahilig sa mga instruments eh. Tips lang po dyan para po, importante po talaga na gusto mo yung bagay. Yung gustong-gusto mo po talaga. Ako po, natuto lang ako 1 week. And then marami po kasing sa school namin tumutugtog. So, nainggit ako. And inspiration. Humaling ako eh. So, lumapit ako sa kanila, nakipag-join po ako sa kanila, nakipag-jamming, ganito, ganyan. Yung una, hindi pa ako marunong. Siyempre, ang dami pa pong mga bashers, ganyan-ganyan. Ang dami pang nangaasar sa'yo, mga estudyante. Hindi ko naman marunong. Pero ngayon, iba na po talaga yung improvements ko eh. Sa totoo lang. Kasi nakaka-challenge. Opo. Hindi ba? And then, ayun po, na-appreciate na nila ako. And sinasabi, grabe ka na, Hendrik, ang layo na ng narating mo. And so, sobrang saya ko po. And ang laki din po ng tulong sa akin based sa mga pinagdadaanan ko sa industriya. Right. Kasi kahit paano, lumabas na rin siya bilang young Paolo Avellino, di ba? Sa General's Daughter. You seem like you think deeply, no? So nakakatulong din yung pagkanta-kanta, hindi ba? Para makapag-express. Opo, yung sa akin naman po, I like singing as much as I like listening to songs. That resonates with me. Gusto ko yung kapag nararamdaman ko, nalulungkot ako, magpapatugtog akong mas sad na song para lalo ako umiyak. Kasi
Hindi, pero Okay. kasi magandang release kasi yan na parang tinitake advantage ko siya. Or actually, sa workshop namin, kailangan heavy scene, kailangan magkarga, ganyan-ganyan. Sa labas Bagay, ganun din ako dati. Pero alam mo, kumakain. pag nagkaedad ka na, gusto mo parati ng masaya. Gusto na lagi masaya. Tapos ayun, ang gagawin kasi namin po kapag sa workshop ganyan, meron kaming preparation for a scene. Nakahiga ako sa may floor, tapos makikinig lang ako ng sad music. Tapos meron pa akong ginagawa pag sa bahay po. Pag nararamdaman kong paiyak na ako, tatakbo ako sa CR, tapos papatugtog akong background music. Tapos sasabihin ko yung mga favorite ko na linya, dadrama ako ayun, doon. tapos sa harap sa salamin. Doon ako natuto. Minsan nga po nahuli ako ng mom ko, parang may sinasabi sa akin, na, sabi ng nanay ko po, ano ba, may kausap ka ba? Kinakausap mo ba yung sarili mo? Hindi niya alam, nag-ano lang po ako ng eksena sa isip ko. Nagpa-practice ako, ganito. Nako. Tapos nagulat na lang sila lahat na sa TV na Nasa TV ang kanilang na. mga anak. Alam mo yung mga kwento ninyo, ibang klase, mga bata pa sila dito sa Starkada. Kahit yung unang grupo, the first episode, ito pangalawang batch na ito, nakakatuwa kasi marami ng pinagdaanan, pero at least productive ang outlet. Right? And Starkada, really, of Net25, nakakuha talaga, nakabingwit ng mga some of the most talented of all. Okay, malalaman natin, puntahan natin si Direk Eric. Bubukuhin niya kayo ngayon. Tingnan natin kung ano talagang mailalabas ninyo, right? Na-pressure ako. Are you ready? Ready ka na ba? Ninenervous na sila. Nakakanginig ready po. Talaga naman, napaka-talented. Uy, palakpakan nyo naman ang mga sarili nyo kasi tayo lang na nandito. You have to applaud yourself. Self-confidence is the key. Sa palagay mo, kunwari, merong isang bagay na gusto mong sabihin sa kanilang lahat bilang tatay nila. Ano yun? What is the one thing that you think makes a star? Ay, pressure? Ano yun? Ano yung one thing na yun? No, I always tell them that they have to strive to be the best version of themselves. Alam ko parang pang beauty contest ang sagot na yan. Pero yun talaga eh. Because if they're gonna continue practicing, honing their talents, whether it's singing, dancing, or acting, di ba meron yung kasabihan na practice makes perfect? Yes. Pag nasanay ka, magkakaroon ka kasi ng confidence. And I think yung factor talaga na that will make you a star is partly confidence talaga. Ano yun talaga? Kumbaga parang main ingredient yun. Yes. And of course, definitely talent. Correct. And nothing can take the place of hard work. Hard work. Talo nga ng, di ba, masipag yung Ang matalino. Totoo yan. Totoo yun, di ba? O, Totoo eto yan. na. Bilang patunay, eto, meron silang something na ipapakita sa atin bago magtapos ang programa. Again, congratulations kids and congratulations Direk. Thank you, thank you. Pasampol bago tayo magtapos. Take it away, kids. Starkada.